Chapter 3. Nakapaligo na at lahat, nakapagbihis na at lahat, hindi pa rin dumarating si Romnick. Naisip ni Megan na baka umalis na to at konsensya sa kasalanan kaya naman pinuta niya ang kwarto ng binata. Pero naroon pa rin ang gamit ni Romnick. Naroon pa rin ang knapsack sa gilid ng kama. Wala siyang maisip na maaring puntahan ng binata. Wala naman itong kilala sa kanilang lugar. Biglang naalala ni Megan ang nabanggit ni Lalaine noon. Pinaalalahanan siya nito na bantayan si Romnick na hanggang maaari huwag hayaang mawala ang binata sa kanyang paningin. At kung pwede, ilagyan ng kadena. At huwag nang palabasin. Marami raw babae ang humaling sa binata na tinawanan lamang niya. Ilang oras siyang sinubukan maghintay. 11:00, 12:00. Hanggang mag-alauna na ay pabalik-balik siya sa veranda para tingnan kung dumating na si Romnick. Naupo muna siya roon at nagbasa. Halos matatapos na ni Megan ang librong binabasa na makarinig ng tricycle humihinto sa tapat ng bahay. At nakitang bumaba mula roon si Romnick. O bakit gising ka pa? Madaling araw na ah. Hinihintay mo ba ako? Nakangiting tanong ng binata at inalis itong baseball cap. Napansin niyang namumula ang mukha ni Romnick. Tumingin to sa relo sa dingding at saka muling tumingin sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka umalis nang walang paalam? Inis sa tanong niya. Nasan ka ba? Nagbili naman ako kay Joanne bago ako umalis ha. Bakit ka umalis? Megan naman, ano naman ang gusto mong gawin ko dito sa bahay niyo? Tumunga nga buong maghapot magdamag. Nakangiti pa rin tanong ng binata. Tsaka pwede ba? Hindi ako si Ringel. Hindi ako ang boyfriend mo na pwede mong imbestigahan, okay? Binata ako. Karapatan ko naman siguro mag-good time. Saan ka nga galing? Muli niyang tanong at hindi pinansin ang sinabi nito. Diyan lang sa kakilala ko sa kabilang barangay. Nagkayaya ang mag-inuman. Inuman? Hanggang ganitong oras? Kailangan ko ba talagang sabihin sa iyo ang lahat ng ginawa ko, Megan? Lalaki ako. May mga pangangailangan ako na wala rito at sa tingin ko naman ay hindi mo mabibigay. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na pwede mong ibigay ang gusto ko, aba, kahit bumagapot magdamag ako magmukhang tanga dito sa bahay ninyo. Walang problema. Wala ka maririnig mula sa akin. Kahit anong sabihin mo, susundin ko. Bahagyan lumayo si Megan. Alam niya ang ibig sabihin ni Romnick at lalo lang siyang nainis. Ang sinasabi ko lang, kung gagawa ka ng kalokohan, huwag dito sa amin. Kung mag-good time ka, dun sa malayo dahil hanggang narito ka, hindi ikaw si Romnick. At kung ano man ginagawa mo, pangalan ni Ringel ang nakataya. Kung magsalita ka, parang ako na lang palagi ang mali. Tumalikod si Romnick at nagsindi ng sigarilyo. Bakit, hindi ba? Kung hindi ka nagpanggap na ikaw si Ringel, wala tayong magiging problema. Magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin at hindi kita papakialaman. Kahit saan ka magpunta, kahit sinong babae, at kahit ilang babae pa ang kalantiriin mo, wala ka maririnig sa akin. Pero please, bago ang mukha mo rito sa amin, maraming tao nakakakilala, makakakita, at makakaalam ng lahat ng mga kalokohan mo. At sa tingin mo, sino masisira? Hindi ba si Ringel? Hindi ba ako? Pasensya na, loko-loko ako eh. Sabi nito sabay harap sa kanya. Itinapon sa bintana ang halos buo pang sigarilyo. Pasensya na kung hindi ako katulad ng perpekto mong boyfriend. Muli siyang tinalikuran ni Romnick at nagpunta na sa kwarto nito. Nakisama ang panahon sa kasalang iyon na muntik pang hindi matuloy. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang magandang simula ni Lalaine at Marvin. Napakaganda ng buong resort na punong-puno ng white and peach roses at orchids. Malakas ang hangin mula sa dalampasigan na lalo nagparomantiko sa lugar. Katatapos lang ng maiksing programa at nagsisimula na ang sayawan. Megan looked very stunning in her crimson gown. Naka-French twist ang kanyang buhok kaya litaw ang makinis at maputing likod. Mula sa kinatatayuan, nakita niya si Nick na nakatingin sa kanya. At bigla, kumulo na naman ang kanyang dugo. Ilang sandali pa ay nakita niya itong kausap si Marvin. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Hindi din nagtagal ay marami ng tao nakapalibot sa binata at dinig niya mula sa kanyang kinatatayuan ang tawanan mula roon. Magiliw si Nick sa pamilya ni Megan. Magaling makisama at kung hindi nga lang iisa-asalang-alang ang sitwasyon nila ngayon, matutuwa pa si Megan na pagpunta ng binata sa okasyong yun. Saglit na tumalikod si Megan nang may marinig na tumawag sa kanyang pangalan. Si Lester yun, ang dati niyang kaklase nung high school. Matalik niya tong kaibigan noon at hanggang ngayon ay dumadalaw-dalaw pa rin sa kanyang ina para mangumusta.
Maraming kwento si Lester tungkol sa buhay, sa negosyong maliliit na kainan at sa buhay pag-ibig. Megan? Narinig niyang tawag ni Nick. Nagulat siya nang bigla siyang hawakan ni Romnick sa braso. At lalo pa nagulat nang sa pagharap ay mapagtantong napakalapit ng kanilang mga mukha. Sa tingin ko, kailangan kitang isayaw. Bulong ni Romnick sa kanyang tenga. Hindi ako marunong sumayaw. Mariin naman niyang sabi. Okay lang, ako rin naman eh. Sabi nito at hinila na siya palayo kay Lester na halatang nagulat din. Alam ni Megan na wala rin siyang magagawa dahil nakatingin sa kanila hindi lang si Lalaine, kundi ang lahat ng mga tao ron. Nang ilagay ni Romnick ang mga kamay niya sa magkabilang balikat nito, nakadama siya ng kaba. Agad na hinawakan ng binata ang kanyang bebang na kung wala lang ibang tao ron, malamang nakatikim na ng tadyak mula sa kanya. Lalo pa nang hapitin nito ang kanyang bebang para mas maging malapit sila. Sino yun? Sinong alin? Balik tanong ni Megan. Nakatingin lang si Romnick sa kanyang mga mata at aminin man niya o hindi, kakaiba ang epekto sa kanya ng mga titig na yun. Yung kausap mo kanina, grabe makatingin ah, parang gusto kang iuwi. Ex mo? Kung ex ko man, ano naman ang pakialam mo? Baka nakakalimutan mong ibinilin ka sa akin ni Areniel. At hindi porke wala siya, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Alam mo kung anong gusto kong gawin. Gusto kitang sakalin. Mariin niyang sabi. Ikaw, alam mo ba ang gusto kong gawin sa iyo ngayon? Hindi sumagot si Megan. Hindi niya gusto ang ganong ngiti ni Romnick dahil kakaiba ang kabang dulot niyon sa kanya. Kaya pala lukong-lukong kapatid ko sa iyo. Halos pabulok iyon ang sabihin ni Romnick at hindi alam ni Megan kung bakit biglang uminit na pakiramdam niya at lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Mas sinilapit ng binata ang katawan sa kanya at tiningnan siya ng mabuti. Una ay sa mga mata, sunod ay sa ilong at nagtagal sa kanyang mga labi. Gusto niya itong suntukin o sampalin o apakan pero hindi niya magawa. Alam niyang iniinis lang siya ng binata dahil sa naging konfrontasyon nila nung isang gabi at hindi siya magpapatalo. Kaya naman tinitigan din niya to na sa totoo lang ay mahirap iwasan. Huminto na ang tugtog pero nanatili lang silang nakatayo. Hindi alam ni Megan ang nangyayari. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Romnick at ayaw na niyang alamin pa. Gusto na niyang bitawan siya nito pero wala siyang ginawa para mangyari yun. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Romnick sa kanyang mukha. Ramdam na niya ang mainit nitong hininga. He also smelled of expensive perfume mixed with his natural scent that she could not thoroughly describe what. It was sweet but not too sweet and clean with a hint of earthy wood smell. His scent was amazingly sexy, which made her feel a bit dizzy and excited at the same time. At nang halikan siya nito, wala pa rin siya nagawa kundi ang pumikit. Ng mga sandaling iyon ay walang pakialam si Megan sa kanyang paligid. Nakatuon lang sa lalaking kayakap ang kanyang atensyon, lalo na sa mainit itong halik. It was Rainiel. No, it was Romnick. Bigla hindi na si Rainiel ang nasa isip niya kundi si Romnick na. At hindi tamang makaramdam mo siya ng ganun, pero hindi maaring magsinungaling ang kanyang nararamdaman at hindi rin niya pwedeng itanggi na si Romnick ang kanyang kaharap at wala ng iba. Tiningnan siya ng binata at muling hinalikan. Megan? Muntik nang mahulog si Megan sa kama dahil ng sobrang pagkagulat. Agad siyang napaupo at hawak ang kumot at inilibot ang tingin sa paligid. Napapikit siya at napapailing. Shit! She was inside her bedroom and realized that she had only been dreaming. It was a nightmare. Megan, kanina ka pa hinihintay ni Rainiel mula sa almusal. Tawag ni Nanay Marieta mula sa labas ng kwarto habang malakas na kumakatok sa pinto. Opo Nay, bababa na po. Mabilis na tiniklop ni Megan ang kumot at mabilis na nagsuot ng bathrobe. Napapailing pa rin siya nang pumasok sa banyo. It was the worst nightmare she had ever had and she had no idea why it happened. Siguro dahil sa nakikita niya si Rainiel kay Romnick. Siguro, subconsciously, si Rainiel pa rin ang akala niyang kasama at ayaw pa rin tanggapin na si Romnick iyon at hindi si Rainiel. Siguro, masado lang niyang namimiss ngayon si Rainiel. Siguro, dahil wala naman siyang maisip na ibang dahilan para mapaniginipan ng ganun. Nang bumaba si Megan, nakaupo na sa harap ng hapagkainan si Romnick. Maganda ang pagkakangiti. Naroon din ang nanay niya na handa naman ng umalis patungo sa flower shop. Kapag nakatingin ng dalawa sa kanya nang maupo siya, malayo kay Romnick. Good morning, bati ng binata.
Hindi niya pinansin ang binata at hindi tiningnan. Sa paraan ng pagtingin ni alam na ni Megan na nagtataka si Nanay Marieta sa kanyang kinikilos. Pinanood siya nito habang naglalagay ng kanin sa pinggan. Sino ba naman ang hindi magtataka? Samantalang nung bagong dating anobyo ay asikasong-asikaso niya pero sa kanyang kinikilos ngayon, parang hindi niya to kilala. Kayo bang dalawa ay may problema? Nagtatakang tanong ni Nanay Marieta. Naintindihan agad ni Megan ang ibig sabihin ng ina. Tinapunan muna siya ng tingin si Romnick na noon ay nakatingin din sa kanya. Bago kinuha ang plato ng kanit iniabot sa binata ng masama ang loob. Inilapit naman ni Romnick sa kanya ang ulam at sausawan at maging ang pichel. Tahimik lang si Megan sa buong almusal dahil una, wala siyang ganang makapagkwentuhan. At pangalawa, nairita siya sa presensya ni Romnick. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at hindi pa rin matanggap ng kanyang isip ang lahat. Kailangan niyang pilitin ang sarili na hindi si Raniel ang kasama niya ngayon. Kahit pa si Raniel ang nakikita niya. Hindi to si Raniel. At kailangan niyang kalimutan ang lahat. Lalo na ang mga kissing scenes na nangyari sa pagitan nila ni Romnick. Pagkatapos kumain, tumayo na si Megan at kinuha ang native handbag na nakapatong malapit sa kainan. Dadalhin ko lang po yung kotse sa shop, Nay. Nagdolo ko na naman. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagniting ginawa ni Romnick. O isama mo si Raniel, malayo ang talya dito. Habol ni Nanay Marieta. Hindi na po, Nay, ako na lang. Kaya ko naman eh. Diretso ang tugon ni Megan. Kailangan mawala si Romnick sa kanyang paningin kahit ilang sandali lang. Hindi na niya kayang makita ang binata. Hindi na niya to kayang tingnan ng diretso sa mata dahil sa lintik na panaginip na yon. Ilang Ginoong Maria at Ama namin na ang ginawa niya para lang maiwasan ang pag-iisip na kung ano-ano tungkol kay Romnick. Gusto na niyang bumalik sa Maynila at hindi na muli makita pa ang binata. Megan! Tumayo si Nanay Marieta at tinignan si Megan ng masama. At kapag tinawag siya ng ina sa kanyang buong pangalan, alam niyang wala na siyang karapatan na sumalungat. Tumingin si Megan kay Romnick na noon ay nakatayo na rin umiinom ng tubig. Nang bumaba siya ng hagdan, ipatakbo siya nitong sinundan hanggang sa garahe. Teka, akala ko ba okay na tayo? Parang kahapon lang ang ganda-ganda ng sayo natin tapos ngayon? Kahapon yon at wala akong choice. Kung wala lang tao doon, nasakal na kita, alam mo ba? Sus, sa paraan ng pagtitig mo sa akin kahapon, malaking gusto mo talaga akong sakalin eh. Tumatawang sagot ni Romnick. Ramdam ni Megan na nag-init ang buong mukha niya at dahil hindi niya inakala ang sinabi ng binata, lalo tong tumawa sa kanyang reaksyon. O nakita mo na, nagbablush ka oh. Shut up! Mahinang sabi niya at tiningnan to ng masama. Eto naman, bakit ba hindi ka na mabiro? Bagay nga talaga kay ni Raniel, masyado kayong seryoso. Boring? Ganyan ka ba palagi? Ganito lang ako sa mga taong hindi ko gusto. Wala ka namang magagawa kundi gustuhin ako, di ba? Lalong sumama ang mukha ni Megan at lalo nang nadagdagan ng inis at galit na nararamdaman niya para sa kaharap. Muli, naitanong niya sa sarili kung bakit siya napasok sa ganong klaseng problema. Kung ano ba ang nagawa niyang masama at pinarurusahan siya ngayon. Ano bang problema sa auto mo? Kaya nga dadalhin sa siya para malaman ang problema. Sabi niyang hindi tumitingin kay Romnick. Ayaw niya tong tingnan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan, handa nang umalis. Lumapit si Romnick sa kotse at tinapik ang hood. Buksan mo, titingnan ko. At ano namang alam mo sa sasakyan? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Mabilis niyang sagot at sabay iling. Sabi ko nga hindi na dapat ako nagtanong. Buksan mo, titingnan ko. Ay na makapagdiskusyon ni Megan kaya binuksan na lang niya ang hood ng kotse. Pinanood lang niya si Romnick nang yumuko ito at tingnan ang makina. May kung ano-anong ginalaw at tinanggal ang binata sa paligid niya hindi tama. Pwede ba tigilan mo na yan? Wala ka naman yata talagang alam dyan eh. Malapit nang masira yung fan belt mo at saka yung radiator, kailangan ng palitan. Kailan mo ba huling niligan ng brake fluid to? Hindi ko na matandaan. Nagulat siya sa narinig na para bang alam talaga ni Romnick ang mga sinasabi. Sa totoo lang, muntik na siyang humanga. Bumili ka na lang ng mga kailangan ako ng paggagawa. Sabi nito matapos isara ang hood. Kayang-kaya. Ilang sandali naman na nag-isip si Megan. Kung dadalhin niyang kotse sa talyer, walang kasiguraduhan kung kailan yun magagawa. Paano kung di mo maayos, anong gagawin ko sa'yo? Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo kahit na ano. Nakangiting sagot ng binata. Paano naman kapag naayos ko, anong gagawin ko sa'yo? Wala. Mabilis niyang sagot. Gano'ng katagal bago magawa?
2 oras, 3 siguro. Nakangiti pa rin sagot ni Romnick. Tumingin si Megan sa suot na relo at ilang minuto pa ang lumipas bago nakapagdesisyon. Sinamahan siya ni Romnick para bumili ng mga kailangan. At ang binata pa mismo ang kumausap sa mamang nasa tindahan. At dahil madaling nakagaanan ng loob ng may-ari, nakakuha sila ng malaki-laking diskwento. Nang makauwi sila ay medyo hapon na. Balak sana ni Megan na magpahinga pero nakita niyang inaayos agad ni Romnick ang mga gamit na binili. At sinimula ng gawin ng sasakyan. Kaya wala siyang nagawa kundi ang samahan to. Ibig sabihin ba nito bati na tayo? Tanong ni Romnick habang abala sa pagkukumpuni. Inilapag ni Megan ang tray na may isang basong juice at egg sandwich sa tabi nito. Hindi, walang ibig sabihin to. Nakaupo ang binata sa semento at kinailangan pa siyang tingalain. Tinawanan lang siya nito. Dapat kasi tinatandaan mo kung kailan mo pinapalitan yung brake fluid. Dapat din alaga sa check-up tong makina lalo na kapag ganito kaantik ang kotse. Tiningnan lang ni Megan ang ginagawa ni Romnick sa mga haliwa-hiwalay na parte ng kotse. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang kotse na yon ang pinakamahalagang bagay para sa kanya at hindi niya masasabi kung ano magagawa niya sa binata kapag lalo yung nasira. Wala ka pa bang balak na palitan to? Kawawa naman, gusto na mag-retire nito ah. Sabi ni Romnick sabay hubad ng suot na t-shirt. Umiling lang si Megan at hindi naiwasang hindi mapako ang paningin sa katawan ng kasama. She had never seen a man with gorgeous body like that, getting half naked in front of her. Gusto niyang ialis ang tingin sa hubad nitong katawan, pero para siyang nabato-balani. She felt something strange, something she had never felt before. Mabuti na lamang at abala ang binata sa pagkukumpuni at hindi nakikita ang ginagawa niyang pagtitig. Kahit man lang yung makina ang palitan mo, delikado na rin to. Hindi na safe gamitin sa mahahabang biyahe. Parang marunong ka talaga dyan ah. Hindi mo kasi naitatanong, may PhD ako sa auto mechanic. Ikaw wala kang bilib. Nakangiting sabi ni Romnick, sabay tingin at kindat sa kanya.